ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, iisang binhi ang inihasik ng Diyos sa inyo mga puso na walang iba kung hindi ang dakilang Panginoong Jesus. Ito ay aking ibinahagi sa bawat isa sa inyo, sapagkat ang pangalang Jesus ang siyang kabuuan ng kanyang mga batas at kautusan at siyang kabuuan na mga salita na nanggagaling sa kaitaasan o aking may iniibig na mga kapatid. At ang binhing ito, o aking may iniibig na mga kapatid, ay inihasik sa iba't ibang uri ng lupa. At kayo yan, o aking may iniibig na mga kapatid. Ang kanyang mga salita na itinanim sa inyong mga puso, ang laging winiwika ng kabatlayaan, ito ay inyong pag-ingatan upang huwag kayong magkasala. At nariyan pa rin ang aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat salita na inyong naririnig ay hindi mananatiling naririnig lamang, bagkus ito ay inyong isasagawa. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, sa pamamagitan ng isang Jesus, iniakay kayo sa kabutihan. Itinuro sa inyo ang pinakamataas na antas ng karunungan na walang iba kundi ang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ang siyang dahilan kung bakit ang tao ay natutunan magpakababa at magpakaamo sa kanyang kalagayan. Sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa, ang lahat ng mga bagay nito na sinasabing kayamanang makalangit ay hindi na inilihim sa bawat isa sa inyo. Na kung dakong una, lagi nagtatanong ang mga eskriba at mga Fariseo, bakit ang Kristo sa kanyang pananalita ay laging talinhaga? Dumating ang panahon sa inyong mga kalagayan, hindi na talinhaga sa inyong mga pandinig, sapagkat ang lahat ay inyo nang naunawaan. Kung kaya nga ang lahat ng mga kayamanang makalangit na nakalukbot sa inyong mga lukbutan ay inyong pag-ingatan at pag-ingatan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang panahon na kayo sa gitna ng kaguluhan ng kapaligiran, sa gitna ng kaligaligan at kabalisahan, laging manatili kayo sa pananahimik, sa kapayapaan, at manatili kayo sa panalangin o aking may iniibig na mga kapatid. Mahalaga ang mga bagay nito
na maisagawa ng aking may inibig na mga kapatid. Sapagkat kailangan ninyo ang awat habag ng kaitaasan. Sino sa inyo sa mga sandaling ito na hindi nalulungkot sa kalagayan ng inyong kapaligiran? Kayo man ay balisa sa inyong mga kalagayan. Kayo man ay digalig sa inyong mga kalagayan. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, higit ninyong palakasin ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat ang pananampalataya na walang pag-alinlangan, isang pananampalataya na roon, ang inyong pananalig at ang inyong paniniwala ay mahalaga at mahalaga sa harapan ng dakilang Ama. Aking may iniibig na mga kapatid, dagdagan ninyo ang inyong kasipagan, ninyong pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng patron ng diwa, na kung anuman ang dumating sa inyong mga kalagayan, sana huwag kayong tumutol, aking may iniibig na mga kapatid. Ano ang mga balakid na yan? Ano ang tiisin na yan? Ano ang mga suraning yan, aking may iniibig na mga kapatid? Ang aking payo sa bawat isa sa inyo, huwag ikulong ang mga sariling kakuan sa mga suliraning nagbibigay kabigatan ng inyong mga puso. Bagkos, bumalikwas kayo sa inyong pagkakahimbing ng pagkakatulog upang sa ganon, kayo ay laging gumagawa at gumagawa lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Mahalaga ang inyong tungkulin na pinagkatiwala sa bawat isa sa inyo. Ito ay inyong palagahan o aking mga iniibig ng mga kapatid sa ganitong paraan. Na ibabahagi ninyo sa inyong kapwa ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan. Ibahagi ninyo ang biyayang yan sa inyong mga kapwa na sa gitna ng kaligaligan ay matutunan nila na mayroon palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aking may iniibig na mga kapatid, naway ang mga bining yan, itinanim sa inyong mga puso, ay pag-ingatan at pag-ingatan ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung paano nyo pinag-iingatan ang dalawang itim ng iyong mga mata, pag-ingatan ninyo ang Kristo, na huwag mawala sa inyong mga pagkatao, sapagkat siya ang kabuuan ng inyong pag-asa habang kayo'y nalulungkot, habang kayo'y nalulumbay, habang kayo sa gitna ng mga tiis at pagsubok sa buhay. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan, ang sulat ni Apostol Santiago, Kapitulo 1, 22 hanggang 24. Okay, basa. Santiago 1. Kapitulo 1, 22 Santiago 1, 22 hanggang hanggang 24. 24. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, nawa ang mga salita ay huwag lamang dumadaan sa inyo mga pandinig. Bagkos, ito ay ilalagak ninyo sa inyo mga puso upang sa ganon, habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw, ang salitang yan, ang siyang magbibigay liwanag, habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw.
At ang mga salitang yan, o aking mga iniibig ng mga kapatid, ang inyong paghakbang ay wala doon sa kalikuan, kung hindi doon sa matuwid na daan na ibinukas sa inyo ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, lagi magpasalamat at magpuri lagi na sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat nariyan pa rin ang lakas ng inyong mga bisig. Nariyan pa rin ang lakas ng inyong buong kakuan at nadadama pa rin ninyo ang init ng araw na walang sawang sumisikat sa inyong kalagitnaan. O aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang tinapay ng buhay na aking inihandog sa inyo sa mapalad na umagang ito. At naway, ang lahat ng mga bagay na inyong naririnig na sandagundong sa inyong mga kalagayan, huwag kayong magsawa lagi na mag-ambil at magpailan lang ng panalangin sapagkat kailangan ng inyong paligid ang kanyang awa at kahabagan mula ng pakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa ay naririto sapagkat ang Diyos ay patuloy na naghahanap ng tapat na kamanggagawa ng kaitaasan. Sapagkat sa maraming hinirang dito sa sanglibutan, kakaunti ang nakakaalala ng kanilang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Kakaunti ang gumagawa, kakaunti ang nananampalataya. Sapagkat tunay mga inibig na mga kapatid, bawat isa ay nilalagay sa bawat pagsubok. Sapagkat dito nga kayo nakikilala ng dakilang Panginoon kung nasaan ang inyong katapatan. Kung nasaan ang inyong pag-ibig. Kung tunay nga ba ninyong ginagawa ang bawat salita at utos at aral ng dakilang Panginoon. Kung nakikibahagi nga ba kayong tunay sa kaitaasan. Sapagkat marami nga ang nagsasalita at patuloy na pumapasok sa lunduyan. Ngunit ang kanilang kaisipan, damdamin at kalooban ay hindi nakikiisa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa bawat pumapasok sa paaralan, pipiliin pa nga mga iniibig ng mga kapatid. At sa bawat gumagawa ay pipiliin pa rin. Sa bawat nagpapatuloy, sasalain pa rin ng dakilang Panginoon. Ang lahat hanggang sa kanyang matagpuan ang mga tunay na umiibig sa kanya. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, mananatili nga lang ba kayo sa panahon ng kasiyahan? Mananatili nga lang ba kayo sa panahon na kayo ay nagkakaroon ng kaligayahan ng inyong mga puso? Papaano nga kung dumarating ang bawat unos at ang bawat pag-aaral upang subukin ang inyong mga pananampalataya? Tunay nga ba itong nagiging matibay at nakatindig sa utos at aral ng dakilang Panginoon? Sapagkat katotohanan nga na kung patuloy nga kayong nagtitindig ng pananampalataya dito sa sanglibutan, kung aalisin nga kayo sa bawat kayamanan na inyong tinatamasa dito sa lupa, tatawagin pa nga rin ba kayong mayaman, sagana, at puno ng kaligayahan at ng kapayapaan? Mananatili nga ba ang kalagayan ng isang tao dito sa sanglibutan? Nakikita nga ba ninyo ang kalagayan ng inyong mga espiritu? Sapagkat tunay mga inibig ng mga kapatid, ito ang bahagi na nangungusap sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi
na umuugnay at patuloy na kumukuha ng kalakasan, nagiging daan upang ang biyaya ng kaitaasan ay maging tulay sa lahat at bawat isa. Sapagkat bagamat kayo ay naririto sa lupa, sa sanglibutan, ang Diyos nga nasa sa kaitaasan, kailanman ay hindi nagmaliw ng kanyang pag-ibig, kailanman na hindi napagod, kailanman na hindi nag-urong ng kanyang mga kamay. Bagkus naririto mga inibig na mga kapatid, ang biyaya ng dakilang Panginoon ay bumubuhos tulad sa mga ulan. Na ito ay isang biyaya ng kaitaasan. Tulad ng isang hangin na bagamat hindi nakikita, ngunit nadarama ng bawat tao. Mga inibig na mga kapatid, sa bawat pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob, saan nga ba kayo nagtitindig ng pananampalataya? Saan nga ba kayo naniniwala? Saan nga ba kayo? At kinakailangan ba ninyong makitang muli ang mukha ng dakilang Panginoon upang kayo ay maniwala at manampalataya sa kanyang pangalan? Ninanais nga ba ninyong lumakad muli ang Diyos dito sa lupa? O mananatili nga kayong mga mangmang sa bawat pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob, bagamat ipinagsisigawan at hinihingi ng inyong mga kaluluwa, ng inyong mga espiritu. Malibang makilala nga din naman ninyo ang inyong mga sarili, malibang matuklasan nga ninyo at mabungkal nga ninyo ang inyong mga sarili tulad ng isang matabang lupa, doon lamang maitatanim ang binhi ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, nagiging karapat-dapat na nga ba kayo sa salita ng dakilang Panginoon? Sapagkat tunay ang lahat ay dadaluyan ng salita na nagbubuhat sa kaitaasan. At ito ay mabubuhay sa inyong mga pagkatao. Ito ay inyong gagawin. Ito ang magiging kabuuan at alaala ng isang tao bagamat siya ay naririto sa sanglibutan. Ang salita ng Diyos, mga inibig na mga kapatid, ay buhay. Ito ay isang kalakasan, tulad ng isang liwanag sa gitna ng kadiliman, na siyang nagtatanglaw sa bawat isa na naririto sa sanglibutan, na siyang bumabahagi sa bawat kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan. Mga iniibig na mga kapatid, sa bawat nagpapatuloy dito sa sanglibutan, ang Diyos na ay patuloy na umaasa. Bagamat ang tao ay nagkakasala, bagamat ang tao ay patuloy na naririto sa sanglibutan at gumagawa ng mga bagay na nilalayon at ninanais niya sa kanyang sarili, ang Diyos ay patuloy na umaasa na kayo ay lumingon sa Kanya. Hanapin nga ninyo ang mukha ng Diyos. Hanapin nga ninyo ang kaharian ng langit. Magkaroon nga kayo ng kalinisan ng inyong mga puso upang anuman ang bagay na Kanyang ninanais na maiparating at maipahiwatig sa lahat at bawat isa, tulad nga kayo ng isang aklat na binubuksan. Bawat salita na inyong binabasa sa inyong mga sarili, ito ang bagay na inyong ginagawa at patuloy na nagpapagalaw ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Tulad nga kayo mga inibig na mga kapatid, sa isang aklat na binabasa ng dakilang Panginoon. At ano ang kanyang binabasa?
Magiging karapat-dapat nga ba kayo sa harapan ng dakilang Panginoon? Hanggang kailan nga ba ang Diyos maghihintay sa tao upang kakitaan ng tunay na pagbabago? Hanggang kailan nga ba ang Diyos mananatili sa Kanya ang biyaya? Malibang ang tao rin naman ay lumapit sa harapan ng dakilang Panginoon. Kakitaan nga kayo ng kababaang loob, pagpapahinuhod, kamuan, at ng kabanalan. Doon lamang bababa ang Diyos sa bawat pagkatao. Doon lamang ninyong madarama ang kabuluhan ng bawat buhay na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa. Sapagkat kung kayo ay magtitiwala sa harapan ng dakilang Panginoon at ang lahat ay tumudoon, ang kaisipan sa kaitaasan, magkakaisa nga kayo sa pag-ibig at layunin ng dakilang Panginoon. Tunay nga ang sanglibutang ito ay magkakaroon ng liwanag tulad sa isang araw. Ito ay makapananatili sa bawat silungan, sa bawat tahanan, sa bawat nangangailangan, sa bawat naghahanap. Magiging sapat nga ang liwanag na ito upang makapanatili, upang maging tanglaw ng bawat kaisipan, damdamin at kalooban na nagbabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, sa katotohanan nga, ang buhay ng tao ay maikli. Ngunit humahaba ang panahon ng kanyang espiritu sa pakikipag-aral, sapagkat hindi niya maibigay ng buo ang kanyang sarili sa pagtalima at pagsunod. Sa pag-ako ng bawat kamalian na kanyang nagawa, sa pagpapatuloy ng pag-aaral na hinahanap sa kanya ng dakilang Panginoon. Malibang nga, tanggapin nga ninyo sa inyong mga pagkatao ang liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan. Higit pa ito sa isang araw. Higit pa ito sa ilawan at kaputian na nakikita ng tao dito sa sanglibutan. Sapagkat wala ngang mayahalin tulad na kaputian ang makikita ng tao. Higit pa sa mga bagay na kanyang nadarama dito sa sanglibutan. Higit sa mga bagay na panandalian, sapagkat ito ay daladala ng kanyang espiritong nagpapakilala ng isang pangalan, nagbibigay ng isang lakas, at nagpapagalaw sa kanya sa bawat araw ng kanyang buhay. Habang siya ay naririto sa sanglibutan, mananatili nga kayo sa tunay na puno ng ubas na siyang magbibigay sa inyo ng bunga, ng buhay na walang hanggan. Pag-aralan nga ninyo mga inibig ng mga kapatid. Sapagkat bagamat inilatag na simula pa nung una, ngunit ang pangunawa ng tao ay patuloy na umiikot dito sa sanglibutan. Hindi niya maialis sa kanyang sarili ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao. Hindi niya mabuhay ang kanyang espiritu sapagkat patuloy siyang nakatali dito sa sanglibutan. Kalagan nga ninyo ang inyong mga sarili. Bitawan nga ninyo ang bawat kataasan ng inyong mga kalooban. Ang bawat paggalaw na meron ng sanglibutang ito, bagkus umayon kayo sa kaitaasan. Sapagkat kung ang lahat ay nananalangin sa pangalan ng dakilang Panginoon, kung ang lahat ay gumagawa sa kanyang kalooban, tunay ang kapayapaan ay hindi na lamang nadarama sa loob ng lunduyan, bagkus ito ay lumalaganap sa bawat naaabot ng inyong mga liwanag. Sa bawat ilawan ng lahat at bawat isa ay siyang nagtitipon. Gayon din nga kayong makahalina ng bawat kaluluwa
na nagnanasang mapaunlad ang kanyang sarili. Ito nga ang paggawa na hinahanap sa lahat at bawat isa. Magtulungan nga kayo tulad sa isang magkakapatid, sa isang ama. Huwag nga kayong magpingkian. Huwag nga kayong tumingin sa inyong kapwa, sa mga bagay na inyong nakikita, nadarama. Bagkus ibigin nga ninyo ang inyong kapwa ng tulad sa inyong mga sarili. At papaano nga ninyo ito magagawa, mga inibig na mga kapatid? Malibang maihandog nga din naman ninyo ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon na malinis, banal, at kaaya-aya, at karapat-dapat. Gayon din nga kayong makapaghahandog sa inyong kapwa ng bagay na malinis, banal, karapat-dapat. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng Panginoon. Mula ngayon at magpakailanman ang inyong kapatid. Sa isang pag-aaral, Apostol Pablo, paalam. Sumayin niyo nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ang siyang ibinababa sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Tunay, nang dahil sa pag-ibig, nabuo ang lahat ng mga bagay na inyong nakikita at hindi nakikita ng inyong mga laman. Sapagkat nang dahil sa pag-ibig, ang aking mga iniibig na mga kapatid ay naririyan at patuloy na ginagampanan ng kanilang mga sarili. Sapagkat ang binhi ng pag-ibig ay itinanim ng kaitaasan sa inyong mga pagkatao. At ito ang binabaka ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang pinagsusumikapan ng bawat isa upang ito ay maunawaan at maintindihan ng naaayon sa tunay na katuwiran ng dakilang Ama. At ito ay magaganap sa lahat ng mga mag-aaral. At walang sinuman ang may iwan, sapagat ito ang pangako ng dakilang Ama sa kanyang mga nilalang. At papaano nga ba ito matutupad sa aking mga iniibig na mga kapatid? Paano ito magaganap sa inyong buhay? At ito ay nangyayari na sa isang ako, sapagkat kayo ay narito sa sanglibutan na ito upang makipag-aral, upang matutunan ang mga salitang ibinababa ng mga banal na espiritong mga alin sa inyong harapan. Sapagkat dahil sa pag-ibig, kayo ay makararating, magagawa at matutupad ninyo ang kabanalan na ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat sandali. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, ang bawat salita at katotohanan na ibinababa ng kaitaasan, ito ay may kaakibat na pag-ibig ng dakilang Ama, na siyang makatutulong sa lahat at bawat isa
upang kayo ay makasunod at makatupad sa bawat utos, bawat halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. At ito ay magaganap at nagaganap sapagkat ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naririto sa pag-aaral sa paturuan ng diwa. At marami ang binigyan ng pagkakataon. Marami ang nagkaroon ng pag-asa, nakadama ng kapayapaan at pag-ibig. Subali, sino ang nagpatuloy at sino ang nawawala ng pag-asa sa bawat sandali ng kanilang mga buhay? At sa aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ang pinili sa karamihan. At kayo ay binigyan muli ng pagkakataon upang ganapin ang tungkulin na sa inyo ay binigay. Upang mapag-aralan ang bawat salita na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan. At ito ay unti-unting nauunawaan at naiintindihan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kayo ay nagpapatuloy. Binibigyan ninyo ng pagkakataon na ito'y tumimo sa inyong mga sarili. Upang sa gayon na ito'y inyong magamit sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito'y wag sanang masayang. Sapagkat ang pagkakataon ay binabahagi ng kaitaasan ay hindi palaging ibinibigay sa bawat isa. Ito ay ibinibigay, ibinabahagi sa tunay na mananampalatayang nagpapatuloy at ibinibigay ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban at handang ialay ang kanilang mga sarili sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. At ito ay nakikitaan sa bawat ako na narito at nakikinig at nagpapatuloy na ang buti ng pag-ibig na nasa inyong mga puso. Ang bawat salita at katotohanan na tumitimo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay unti-unting nanliliwanag. Nagkakaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili upang makamit ang kabanalan sa isang ako. At nang sa gayoy, ito ay may bahagi ng bawat isa sa kanilang mga kapwa, sa kanilang kapaligiran, upang sa gayoy walang maiwan sa aking mga iniibig ng mga kapatid. At ito ay magpapatuloy hanggang sa kasalukuyan na ang bawat mag-aaral na isinusugo, inilalata dito sa sanglibutan, ay ipapadama ng dakilang Panginoon ang kanyang pag-asa. Ibibigay ang kapayapaan na ininanais ng bawat isa. At higit sa lahat, ipapadama ang pag-ibig na siyang tunay. Ang pag-ibig na siyang makapagbibigay ng kaligayahan sa inyong mga kaluluwa at espiritu. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral, kayo ay marami ng mga natututunan. Marami ng mga salita at katotohanan na inyong naririnig. At ito ay inyong nagagamit sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok at pag-aaral na dumarating sa inyong buhay. Ito'y sana'y inyong mapanatili sa inyong buhay. Gawin ninyong buhay ang bawat salita na siyang ibinibigay ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Sapagkat hinahanapan ng paggawa ang bawat mag-aaral na naririto sa sanglibutan na ito. At kung ito ay inyong naisasagawa sa inyong buhay,
ay katotohanan ang aking sasabihin sa lahat at bawat isa. Na ang tungkulin na ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu ay ipagkakaloob sa lahat at bawat isa. Na ang kaligayahan na ninanais ng isang ako ay matutupad at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagpapatuloy ng aking mga iniibig na mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob sa bawat sandali, sa bawat pag-aaral na dumarating at pagsubok na dumarating sa inyong buhay, sapagkat naririyan ang kaitaasan upang sa inyo ay gumabay at umalalay, tumulong. Ano ang nais payuhatig ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Naunahin ng aking mga iniibig na mga kapatid ang mga pag-aaral na naayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga bagay na naayon sa sanglibutan ay susunod. At ito ay ibibagkakaloob at ibibigay ng kaitaasan kung ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naririyan at nasa harap. Patuloy na umuugnay at nagdadasal sa pangalan ng dakilang Ama. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga bagay o yaman ng sanglibutan na ito ay hindi mananatili sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Bagkus ang mga yaman sa salita at katotohanan na ibinabahagi ng kaitaasan, ito ang mananatili. Ito ay inyong magagamit hanggang sa kabilang buhay, sa paglalakbay ninyo sa kabilang buhay. At sa pagpapatuloy, ang bawat isa ay nakikitaan ng pagsusumikap. Ang bawat isa ay nakikitaan ng katagumpayan na itinanim ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Ang inyong liwanag ay unti-unting nagkakaroon ng maliwanag at masibabong lakas. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng katagumpayan sa kanilang mga sarili. At ang kaitaasan ay nagagalak sapagkat kayo ay nagpapatuloy at ibinibigay ng bawat isang kanilang mga pagkatao sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Nanaway ang bawat isa ay magpatuloy upang ang katagumpayan ay inyong makamit. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari ang kapayapaan at pag-ibig, ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid, ano pa nga ba ang paalala na paulit-ulit sa inyong ibibigay? Kundi ang bawat pag-aaral na sa inyo'y laging ibinibigay ng dakilang Panginoon. Tunay ang mga bagay na ito'y inyong unawain at ilagay sa inyong mga puso. Sapagkat ang mga bagay na ito ay tunay na yaman na siyang kinakailangan
ng isang mag-aaral upang siya ay tuluyang sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ito ang mga bagay na kinakailangang maunawaan at tunay na mahalin nang upang sa gayon ay maisagawa ng bawat isa ang mga bagay na matuwid at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't hanggat ang tao ay di napag-uunawa ang totoong laman at yaman ng kanyang puso, paano siyang makasusunod o aking mga iniibig na mga kapatid? Ang batas ng Panginoon, ang kanyang alituntunin, ang kanyang mga paggawa, tunay na payak upang ang mga bagay na ito ay madaling maintindihan ninuman. Subalit hanggat ang tao ay nagkakaroon ng kanyang sariling katuwiran sa kanyang puso, saan nga niya ilalagay ang bahagi na nanggagaling sa kaitaasan upang kanyang maisingit at tunay na mahalin. Mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan ng kaitaasan ay magtuturo sa bawat nilalang upang kanyang maunawaan na ang bawat kalagayan na kanyang kinasasadlakan maging sa bahagi ng sanglibutang ito at sa bahagi sa kabilang buhay, ang lahat ng ito ay magtutulak sa bawat isa ng patuloy na pag-aaral hanggat kanyang maunawaan ang karunungang sa kanya ay ipinakikilala. Tunay ang maraming karunungan ay sa inyo'y ibinibigay. At ang mga bagay na ito ay katotohanan din naman na mabuti sapagkat magbibigay ng kaliwanagan sa mga maraming kalabuan ng inyong mga kaunawaan. Subalit isa rin namang katotohanan na ang lahat ay di magiging karapat-dapat, lalo na doon sa mayroon nang mga gulang sa pagkaunawa. Bakit ang gayon o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang inyong kaunawaan ay di na nga tulad pa sa mga bata, kundi tulad sa may dunong, nang upang sa gayon ang mga bagay na matuwid lamang ang inaasahan na magagawa ng sinumang mayroon ng ganitong karunungan. Ang karunungan ng dakilang Panginoon ay napakahalaga. Sapagkat kung sino man ay mangmang, paano siyang makasusunod samantalang di niya nalalaman kung saan siya paruroon? Subalit kayo ay di na nga mga mangmang o aking mga iniibig na mga kapatid, kundi tulad sa may dunong na kung saan pinagkatiwalaan ng bawat salita. Mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi ng pag-aaral na ang kaunlaran ng bawat isa sa bahagi ng moral, ito ang magbibigay sa inyo ng mga tungtungan upang inyong pag-aaral ay lalo pang umunlad. Ang bahagi ng sanglibutang ito na nagtuturo sa inyo ng mga bagay na ito
Gayon paman ay mayroon ding bahagi ng moral ang itinuturo patungo sa inyong kaunlaran ng Espiritu. At nawa ang bahaging iyan ang higit na mangibabaw sapagkat siyang sumasakop sa lahat. Ang anumang mga paniniwala at katotohanan na inyong natutunan, ang mga bagay na iyan ay tunay pangang uunlad. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang kabuluhan kung bakit ang bawat isa ay nasadlak sa ganitong paaralan. Sapagkat ang kanyang itinuturo, katunayan ay di nga na ituturo sa ibang paaralan. Subalit kayo na naririto, naway tunay kayong magpasalamat sa pagkakataong itong nasa inyo'y ibinigay, tunay, sa maraming nakasanayan at paniniwala ng tao na kanyang nakalakhan. Maraming bagay siya na hindi matatanggap. Subalit kinakailangan ang isang bukas na puso upang kayo ay tunay na makatanggap ng karunungan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang lahat ng paniniwala na dapat mabago ay kanyang babakahin. Sapagkat ang kanyang patutunguhan ay doon sa kawagasan. Kung kaya nga't ang pananaghili, ang pagtatangi na siyang itinuturo sa bawat isa, ito ang isang malaking pag-aaral na kinakailangang matutunan ng bawat isa. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay di niyo matututunan o aking mga iniibig na mga kapatid, magkakaroon ng paghahati-hati at pagtatangi ang inyong pag-ibig na mayaalay sa inyong mga kapwa. Ang bahagi ng moral ayon sa Espiritu, ang siyang bahaging laging nang sa inyo'y isisiksik ng kaitaasan, upang sa pamamagitan nyo ay maihayag nyo ang kanyang kadakilaan, na sa bawat kulay na inyong makikita sa inyong mga kapwa, ano nga ang inyong sa kanila'y pinakikilala na ang Panginoon lamang ay iisa sa bawat isa, na siyang lumalang sa bawat isa, at ang bawat isa ay nagkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon upang siya ay matuto. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo na naririto, magpurit, magpasalamat sa bahaging ito. At ang pagkakatiwalang yan ay ibinukas sa inyo sapagkat sa katunayan, katotohanan, hindi nga lahat ng pagkakataon ay nabubukas ng katulad ng ganito. Kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang paggawa ay magkaroon ng kagalakan sa inyong mga puso, hindi nang dahil sa paggawa na ayon sa pangangailangan, kundi sa tunay na kagalakan na ang puso ay gagawa ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Mahaba pa ang pag-aaral, subalit kung kayo ay naroon na sa tamang daan, tunay, ang bawat isa ay lalong magsisikap na makasunod sa daan na pinakikilala ng dakilang Panginoon. At harinawa o aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat niyong paggawa ay lakipan niyo ng tunay na pananampalataya. At ano ang bagay na ito ng inyong mga paggawa ay laging umaayon sa kadakilaan at pag-ibig ng dakilang Panginoon. At ito lamang ang sa inyo'y aking iiwan, at harinawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man.
Ang pigingan ng Panginoon ay inihahain upang kung sino ang nagugutom ay makadama ng pagkabusog. Sa kanyang salita at sa kanyang kabiyayaan, ang isang ako ay makatagpo ng kapahingahan. Sa inyong pag-aaral, aking mga inibig na mga kapatid, ang kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang nagsisilbing kalakasan ng inyong mga espiritu, upang sa inyong paggawa nananatili ang butil ng pag-ibig at pag-asa na siyang nalalahad sa inyong kaakuan. At ito rin ang nagiging sandata ninyo upang kung anumang hamon ang mayroon ng sanglibutang ito'y mananatili kayo sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kaliwat kanan nga ang pagtawag ng sanglibutan. Ngunit ang daang patungo sa Panginoon ay iisa lamang, at ito'y matuwid at paroon sa kaitaasan. Kung ang inyong mga sarili mapapanatili, ang inyong paglalakbay sa sanglibutang ito ay magiging magaan. Sapagkat naroon ang pagtanggap sa salita ng Ama na siya ding tungtungan ng inyong mga espiritu upang maging kaiga-igaya sa kanyang paglalakbay. Ngunit kung ang inyong mga sarili ay binabaling ang kanyang mga kaukuan sa mga bagay na lihi sa aral at turo ng dakilang Panginoon, asahan ninyo. Ang kabigatan ay mananatili sa inyong mga puso. Na lagi kayong nagtatalong sira, nakakaramdam ng pagkahapo, nang inyong mga kuan ay tila ba'y may pagpipigil, sapagkat nalalaman ng inyong mga espiritu ng lahat ng yaon ay karuwagan ng inyong laman. Ngunit kung ang inyong mga sarili handang ihandog sa dakilang Ama, sadyang napakagaan ng tahakin ng buhay na ito, sapagkat ang karunungan ng Panginoon ang siyang gagabay sa inyong mga sarili. Kaya aking mga inibig na mga kapatid, sa paano ninyong gusto ang inyong mga buhay ay alay. Sa paano ninyo ito gustong galawan. Sapagkat inilalahad sa inyo ang puno at ang magiging bunga. Ngunit iisa lamang magiging katanggap-tanggap sa harapan ng dakilang Ama. At ang iyon ang pagsunod ninyo sa kautusan. Kaya't kayo'y magpakatalino na gamitin ang inyong kaorasan sa karapat-dapat. Na siguraduhin ang bawat lakas na mayroon ng bawat isa'y lakas na nakapaglilingkod sa dakilang Panginoon. Lakas na gumagawa ng may kabuluhan sa kanyang harapan.
lakas na nagdudulot ng pag-ibig sa inyong mga espiritu, upang ang karunungan ng dakilang Ama ay hindi magmaliw at magpatuloy ang kaunlaran sa inyong kabuuan. Ito nawa ay inyong pagkatandaan na aking mga iniibig, na sa inyong paggalaw, may mga bagay na natatanim sa inyong mga espiritu. At naway kung ito man ang kahahantungan, ang mamanatili, nawa ay ang kaluwalhatian ng dakilang Ama. Wala nang iba. Nandito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Miguel Arcangel. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga na ang lahat na inyong narinig ay paulit-ulit ngang idinidikdik sa inyong mga kaisipan upang nang sa gayon ang bawat isa ay hindi makalimot sa kanyang tungkulin kung bakit siya naparito sa ibabaw ng paturuan ng diwa. Mga iniibig na mga kapatid, ang katotohanan sa buhay na ito ay kung papaano nyo nga naririnig ang mga salita ng dakilang Panginoon, inyo rin nga namang maisagawa. Inyo rin namang maramdaman upang nang sa gayon kayo'y gumagalaw ang bawat isa na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito na nga ang biyaya na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa, na kayo'y matuto ng paggawa na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat anumang paggawa ng isang manlalakbay na hindi naaayon sa kanyang harapan, ay ito'y nagkakaroon ng walang saysay. Sapagkat kayo ay paulit-ulit na ibinubulusok dito sa sanlibutan upang mag-aral. Bakit nga magkagayon ang nangyayari sa isang ako? Sapagkat sa panahon ng kanyang paglalakbay, lagi nga ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, ay umiikot lamang sa kung ano ang kanyang nakikita. Ito ay isang pag-aaral sa lahat at bawat isa na matutunan ang tunay na lakbayin ng isang ako, na kung saan kanyang maunawaan ang tunay na kalagayan ng isang espiritu sa ibabaw ng sanlibutang ito, na siya ay magkaroon ng pagtitiwala sa kaitaasan, hindi lamang sa mga nakikita o nahahawakan ng isang ako, na kung saan
ang kanyang mga pagparito, ay maunawaan niya na ito'y kanyang tungkulin, ang kanyang pakikipag-aral ay naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Mayaman na ang bawat isa sa sanlibutang ito. Nakukuha nga ng kanyang mga sariling kakuhan, ang kanyang naisin, nakapaglalakbay siya ng mapayapa. Subalit, maunawaan nawa ng aking mga minamahal na mga kapatid, ang ipinagkakaloob ng kaitaasan. Ito'y isang biyayang walang hanggan. Sapagkat anumang mata mo ng isang mag-aaral dito sa sanlibutan, ito'y mananatili dito sa sanlibutan. At ang biyayang nanggagaling sa kaitaasan na paulit-ulit nga sa inyong inihahain, kayo nga ay magkaroon ng pag-iisip, ng totoong pagkakaloob ng inyong mga sarili, sapagkat ang biyayang ito ay inyong maidadala sa inyong paglalakbay at hanggang doon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang isang pag-aaral sa lahat at bawat isa, na kayo'y matutong makapamili ng buhay ng inyong naisin, sapagkat inyo nang naranasan ang buhay laman at ninanais din naman ng kaitaasan na inyong maranasan ang buhay sa kaitaasan. Ipagkaloob nga ninyo ang inyong mga panahon na kayo'y magkaroon ng pakikipanayam sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat mananatili ang salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo at ito hindi magbabago sa kaanumang kaparaanan, sapagkat ang bawat isa at lahat ay paparoon sa salita sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi nga kayo binibigyan ng mga pag-aaral ayon sa inyong laman, sapagkat nalalaman ng bawat isa na kayo'y nakalalagpas sa mga araling ito, na kayo'y puno ng kabutihan sa bawat isa sa inyong mga puso. Subalit, ninanais ng kaitaasan na inyo rin namang mailagay sa inyong puso ang inyong mga aralin na kanyang ibinabahagi sa lahat at bawat isa, upang nang sa gayon kayo, ang panahon na pinagkaloob sa inyo ng kaitaasan ay hindi masayang. Ito'y unti-unti at banay-banay. Maipagkatiwala nga ng bawat isa ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Marami ng mga mag-aral ang nakapagpatunay sa mga aralin ayon sa Espiritu. Kung kaya nga at laksan nga ng aking mga minamahal na mga kapatid ang kanilang sarili, ang kanilang pagtitiwala, sapagkat kung kayo ay nag-iisip na nag-iisa sa mga ganitong gawain, ang kaitaasan ay nahahanda sa lahat ng pangangailangan, lalo't higit kung kayo ay naglalakbay patungo sa harapan ng dakilang Panginoon na may pakikipagkaisa sa mga banal na espiritu na siyang isinugo ng kaitaasan, upang nang sa gayon ang bawat isa ay magkaroon ng banay-banay na kaalaman at karunungan sa naisin ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking maibabahagi
sapagkat ang bawat isa sa inyo ay punong-puno na ng mga aralin at payak ang pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. At maunawaan-nawa ng aking mga minamahal na mga kapatid ang tunay niyang tungkulin. Kung siya'y nakagaganap ng ayon sa laman, bigyan niya rin naman ng pagkakataon ng kanyang espiritu na makaganap ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't hanggang dito ako, at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Sumayin niyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig ng mga kapatid na nasa paaralan ng Panginoon, ano nga bang inaasahan yung aralin na ibibigay ng Diyos sa bawat iniibig na anak? Kundi ang matutunan niya na buhayin ang kamalayan ng kanyang sariling espiritu upang lagi na sa kanyang paggawa, gumagawa siya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kung sisiyasatin sa bawat pagkatao, ano nga ba ang kalooban ng Diyos na pumapa sa inyo? Madali nga ba itong maisagawa? Madali nga ba itong maunawaan? Ito ang kadahilanan kung bakit binuksan sa inyo ang pag-aaral ng isang sarili. Kinakailangan ng taong makilala ang tunay niyang ako. Ano nga ba ang pinagmamasdan ninyo sa isang salamin, aking mga iniibig? Ito ba yung tunay mong ako? Ito ba yung ikaw ayon sa pagkakalikha ng Diyos? At kung ang larawang inyong nakikita ay ayon sa laman, hanggang kailan mananatili ang isang laman na yan bilang ikaw? Ano pat kung ang buhay mo'y dumaan na sa maraming pagsubok at ang buhay mo'y dumaan na sa maraming bihisan o ibang kabuhayan, naaalala niyo pa ba ang dati niyong kaanyuan? Alin dito kayo na magpapakilala kung sino ka? Kaya nga, sa larawang ito, aking mga iniibig, sa bahagi ng pag-aaral na sa inyo ay binibigay, anong ninanasa ng Panginoon na mapalitaw ninyo ang tunay niyong ako. Makilala ninyo ang inyong tunay na sarili ayon sa pagkakalika, ayon sa pagkakawangis niyo sa iisang Diyos. Kaya nga kahit ang Panginoon sa panahon ng kanyang paglakad sa sanglibutan ay nag-iwan ng salita upang maging basihan ng bawat mag-aaral na maging alaala tungtungan niya ng kanyang pagkakilala. At ano ang pagsasalarawang ito? Ito yung sinitik sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Mateo, na kung inyong sasaliksikin sa kasulatang matatagpuan nyo sa Kapitulo 10, versikulo 34, na anong nilalayo ng Panginoon sa kanyang pagbaba, na ang tao ay mahubog ng tama. Kaya nga kung inaakala ng bawat isa na ang pagbaba ng dakilang guro ay tulad tungo sa kapayapaan, ano ang kanyang winiwika? Hindi. Siya ay pumarito, nadala ay isang tabak. Anong gagawin ng isang tabak, aking mga iniibig, upang muli kayong hubugin, upang maibalik kayo sa tamang kaanyuan, ayon sa kaanyuan na pagkakalika sa inyo ng Diyos? At anong hahawanan sa tao ng mga tabak na yan? Ang mga bahagi ng karanasang nagbuo sa inyo upang kayo'y magkaroon ng iba't ibang uri ng kaanyuan na ngayon kinikilala nyo na tunay niyong ako. Ano nga ba ang daya, aking mga iniibig, kung kayo'y humaharap sa salamin? Daya ba ang inyong nakikita? Ang inyo bang kaanyuan na isang uri ng kasinungalingan pero ito'y binibihisan yung mainam? Binibigyan nyo ng isang uri ng kagandahang maging kaiga-igaya sa paningin ng bawat isa. Pero nabigyan nyo ba ng kaanyuan o tamang kalagayan ng inyong espiritu upang kung ang Diyos ang sa inyo ay tumitingin, siya man ay malulugod? Ano ang tabak ng Panginoon? Ito yung kanyang karunungan. Ito yung salita na patuloy sa inyong ipinaririnig
Bagamat kadalasan ipinapasok lamang niyo sa isang tenga at lumalabas sa kabila, patuloy itong isinisigaw sa buong sanglibutan. Patuloy itong binibigyan ng buhay at pagsasalarawan upang matimo sa inyong mga pagkatao. Anong pagsasalarawan ang ginagawa ng Panginoon? Anong pagbibigay buhay niya sa kanyang salita? Na sa unti-unti niyong pakikinig, maramdaman niyo tulad sa isang munting buto o binhi na kayo'y dinidilig upang mapalitaw ninyo sa inyong mga pagkatao. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Anong binibigyan niya ng buhay sa inyong mga pagkatao? Ang binhi ng pag-ibig. Na ito'y tumubo, humawan sa lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat upang malaya siyang lumago sa inyong pagkatao. At anong paglago na yan, aking mga iniibig, kayo ang gumagawa ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng inyong paggawa na isasalarawan yung katotohanan na ang Diyos ay buhay, sapagkat naririto, ikaw ay gumagalaw ayon sa kanyang kalooban. Mapapatunayan niyo ba, aking mga iniibig, na ang Diyos ay buhay? Kung sa inyong mismong pagkatao, siya ay laging patay. Mapapatunayan niyo ba na ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay niya ng pagkakapantay-pantay? Kung kayo mismo na nabigyan ng pagbibiyaya, hindi niyo makita ang pakinabang. Masasabi ba ninyo na ang pag-ibig ng Diyos ay pumapasa inyo kung lagi na ang ginagamit yung basihan ng pag-ibig na yan ay ang larawan ng sanglibutan? Magiging makatwiran ba ang pag-ibig na sa inyo ay pinakikilala? Sapagkat saan man ibigay o ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoon, ang pag-ibig ay lagi ninyong maririnig. Pero ang pagsasalarawan ng pag-ibig na yan ay hindi magkakaroon ng tunay na kabuhayan, malibang mapalitaw ng isang ako na yan ang katotohanan sa bahagi ng kanyang espiritu, na ang kanyang espiritu ay muling makaibig sa isang ama na sa pamamagitan ng pagtupad niya ng kalooban ng Diyos at maihayag sa kanyang sariling paggawa, makita ng kanyang kapwa ang pag-ibig ay hindi mabubuhay. Magiging salita lamang na ipinapasa ng isang bibig at ipinaririnig sa kabilang tainga. Ang pag-ibig na yan nabibigyan ng larawan sa pamamagitan ng paggalaw ng damdamin. Kaya ang isang damdamin humahawak o kumukuha ng kapwa damdamin. Ngunit kung ang kadahilanan ng lahat ng yan ay ayon lamang sa sanglibutan, hanggang kailan kayo makakapanatili na naghahandog ng mga bagay na yan? Kung ang mga bagay na inyong tinatanganan ay nauuwi lamang sa tamang kapanahunan. Ayon lang sa panahon, ayon lang sa pagkakabigay sa inyo at pagkakatakda. Samantalang ang pag-ibig na ipinakilala ng Diyos ay pangwalang hanggan. Paano niyo yan mapapatunayan sa inyong pagkatao? Tunay, kayo'y tinuruan na, aking mga iniibig, nalalaman ninyo na ang laman na yan ay lumilipas at ang tanging malaya ay ang inyong espiritu. Bagamat ito ang katwiran na inyong natututunan, ito rin ba ang inyong nadadama? Nadarama niyo ba na ang kalayaan ng inyong espiritu ay pangwalang hanggan? O tulad lang ito ng kamatayan ng laman, namamatay na rin, sapagkat walang ala-ala ayon sa espiritu? Ano nga bang bubuhay sa inyong pagkatao, aking mga iniibig, ang isang ala-ala na mula sa Diyos? Ito ang nagbibigay buhay, sapagkat tanging ang pagbibiyaya ng buhay ay mula sa Panginoon. Hindi ito ibinibigay ng inyong kapwa. Hindi ito binibigay ng kahit sino. Diyos lamang ang nakakapagbigay nito. Kaya sa Diyos lamang ito nagbabalik. Ngunit kung hindi nyo madama sa inyong sarili na kayo babalik sa Diyos, ano ang larawang ipinakikita? Ito ba yung larawan ng isang buhay? O ito ba yung larawan ng isang patay? Ito bang larawan ng isang katotohanan? O ito ba isang larawan ng isang kasinungalingan? Nasa bandang huli, tatanungin ninyo ang inyong mga sarili, sino ang sa iyo ay dumaya? Sino ang sa inyo ay dumadaya, aking mga iniibig?
Dinadaya ba kayo ng sanglibutan? Dinadaya ba kayo ng sarili niyong pangunawa at pagkakilala? Dinadaya ba kayo ng sarili niyong kasiguruhan sa buhay na ito o pagiging kontento sa mga bagay na meron kayo? Ano ang daya sa buhay ng tao? Saan niya ito natagpuan? Paano niya ito makikilala kung ito'y dumarating na sa kanya o nasa sa kanya? Kaya nga, bawat isang nakakarinig ng salita ng Diyos, ano ang tinig na kanyang naririnig? Naririnig ba niya ang alingaw-ngaw mula sa sanglibutan? Naririnig ba niya ang tinig ng isang Diyos na pumaparoon sa kanyang espiritu? Ano ang salita ng Diyos kung dumarating sa inyong mga pagkatao? Mga iniibig na mga kapatid, patuloy na inaaral sa inyo ang bagay na para sa Diyos, ang bahagi na mula sa Diyos. Sapagkat bagamat marami na sa inyo ang nakakaunawa nito, sino sa inyo ang may buhay na kamalayan tungkol sa isang espiritu? Na kung sisiyasatin ninyo ang inyong sarili, ano ang alam ng inyong mga espiritu? Naunawaan niya ang humiling at dumaing. Ito ba yung kabuuan ng layunin ng isang espiritu? Marunong siyang magpasalamat at makibahagi sa sanglibutan. Ito ba yung karunungan ng isang espiritu? Natuto siyang lumakad ng mapayapa sa sanglibutan. Naunawaan niyang moral ayon sa laman. Mangangahulugan ba ito rin yung kailangan ng inyong espiritu? Ito ba yung karunungan kanyang daladala? Ano nga bang kaibahan ng moral ayon sa laman sa moral ayon sa espiritu? Meron ba itong kaibahan? Aking mga iniibig. Sa katotohanan, aking mga iniibig, ang moral ayon sa espiritu, ito ang unang utos kung inyong mauunawaan. Nabuhay ng tao ang kamalayan ng kanyang tunay na ako upang makaibig siya sa kanyang Diyos ng buong puso niya at buong kaluluwa at buong lakas. Iniisip niyo ba sa kalagayan ninyo, naiibig niyo ang Diyos ng buong puso mo at buong lakas? Ng buong mong pagkatao. Ang nakakagawa lamang ng bahaging yan ay ang bukas ang kamalayan ayon sa Espiritu. Nagsanay ng kanyang sariling kaakuan ng tunay na tao upang madama niya lagi kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat niyang maisagawa. Na hindi niya tinitingnan ang pagkakaroon ng katawang laman ay magiging hadlang upang matupad niya ang kalooban ng Ama at sumunod sa kanyang yapak. Hindi niya inaalintana ang alingaw-ngaw ng sanglibutan kung ano ang kanilang sinasabi sapagkat tangi lamang ang tinig ng Diyos ang kanyang pinakikinggan. Hindi niya pinapansin ang gawi ng kanyang kapwa na nagdudulot ng kahapisan at pagtitiis sa kanyang pagkatao, kundi siya'y nakikipagtiis sa sanglibutan dahil sa salita ng Diyos sapagkat ninanasa niya ang pakikipagtiis niya sa sanglibutan dahil sa layunin ng pagpapabuti ng kanyang espiritu ay magbubunga sa kanya ng kabanalan. Kung kayo'y nakikipagtiis sa sanglibutan, magbubunga ba siya ng kabanalan? Ngunit ang nakikipagtiis sa salita ng Diyos, kahit siya'y nasa sanglibutan, ito ang magbubunga ng kabanalan. At ito ang pinakamainam na bihisan, aking mga iniibig. Hindi ang bihisan na itinuro sa inyo ng sanglibutan. Iba't ibang uri ng kaanyuan na lagi niyong pinagmamasdan sa salamin, ngunit wala ka na kayong ala-ala, sapagkat lahat naman ay lumilipas tulad din ng panahon. Kaya nga, laging hamon sa isang pagkatao. Kung kayo'y humaharap sa salamin, nakikita niyo ba ang larawan ng inyong espiritu? Nakikita niyo ba ang tunay niyong ako na magbabalik sa Diyos? Sapagkat bagamat ang kamatayan ay natural na bahagi sa sanglibutang ito, tulad din yan ng natural na kalagayan ng bawat isa na nagkakaroon ng pagsilang. Ganon din ang kamatayan, na magkakaroon kayo ng pagtuldok sa pahiram na laman na yan. Anong nabubuo sa inyong isip, aking mga iniibig? Anong larawan ng Diyos ang inyong ninanasang matagpuan sa likod ng libingan?
Anong ninanasan yung larawan na kalagayan sa tahanan ng Diyos na inyong matutungtungan? Saan kayo paroroon sa panahon na ang laman na yan ay iwan? Sapagkat ito ang larawan na tinatalikuran ng maraming kaluluwa. Sapagkat ito ang tunay na larawan na hindi nila mabuo sa kanilang sarili. Kaya kahit wala na sila sa laman, nananatili sila sa sanglibutan. Sapagkat wala silang nakitang daan patungo sa Diyos. Hindi nagbukas sa kamalayan ng kanilang mga espiritu upang ito'y makita. Ngunit natanawan nilang sanglibutan. Bagamat ito'y paralan, inari nilang tunay na tahanan. Kaya lagi silang naririto. Lagi silang nakikiisa. Lagi silang bumabahagi tulad kung paano sila nabubuhay ng may laman. Mga iniibig ng mga kapatid, maging iba nawa kayo sa kanila. Kayo na nag-aaral ng espiritismo, na tinuturuan ng karunungan ayon sa medyuminidad, ay maging kaiba. Sapagkat ang karunungan ito, bagamat hindi lahat ay nakakatanggap, ito ang karunungang ipinakilala mula noon hanggang ngayon. Kung sasaliksikin ninyo ang kasulatan. Sapagkat sa pamamagitan ng karunungan ito ang kaparaanan upang kayo muling makipag-usap sa Diyos. Ito rin ang kaparaanan upang makita ninyo ang tanda ng langit na nakikita ng mga nauna sa inyong mga propeta. Ito rin ang kaparaanan upang marinig ninyo ang tinig ng Diyos tulad na naganap kay Moises. Ito rin ang isang kaparaanan na matupad ninyo ang kalooban ng Diyos. Ito rin ang kadahilan kung bakit ang isang Juan Bautista ay isinugo sa unahan ng mukha ng Diyos. Naunawaan niyo ba kung gaano kalaki ang magagawa ng isang kaluluwa o ng isang ako na yan kung ang inyong kamalayan ayon sa Espiritu ay buhay? Naalala niyo ba ang isang Pablo? Kung paano ang kanyang espiritu ay tunay na buhay. Bagamat ang kanyang pagsalangsang noon ayon sa batas ng Diyos ay malabis sapagkat pinakikinggan niya ang kanyang laman. Pero nung binuhay ng Diyos ang kanyang espiritu, nakita rin ba niyo o naalala ba niyo, naunawaan niyo ba kung gaano rin kalaki ang pagsalangsang niya, maipagtagumpay lamang niya ang layunin ng Diyos? Kaya nga ang kasulatan, bagamat ang kanyang kabuuan ay hindi naroroon, pero bakit siya hinahayaang maging basihan ng maraming mananampalataya sapagkat dito nila inukit ang maraming patutuo na nagpapakilala na mula pa noon hanggang ngayon ang karunungang pang-espiritismo ay binigay na ng Diyos sa pasimula pa lamang. At ang kaangkinan ng isang ako na mabubuo niya sa panahon ng pag-aaral niya at pagbubukas niya ng tinatawag niyong medyuminidad ay ibinigay na. Bagamat sa patuloy na pag-aaral, ito pa rin ay unti-unting inihahandog sa bawat isa. Sapagkat marami nga ang nabuksan noon, palibasa sila'y mangmang. Ginagamit nila ang mga kaangkinan na yan sa maling kaparaanan. Ano pat na bahiran ng kasinungalingan, ang karunungan ng Diyos na dapat sila sanang ginagamit sa kabutihan. Ngunit ang kapanahunan ninyo, aking mga ibig, higit na kayong matalino kaysa sa noon. Nakakaunawa na kayo ng tama at mali. Naunawaan na rin nyo ang mabuti at masama. Narito, binibigyan kayo ng pagkakataon na mula sa mabuti na inyong natutunan, makuha naman ninyo ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, huwag kayong magsawang mag-aral. Tiisin ninyo ang maraming bagay para sa Panginoon sapagkat ito ay magbibigay sa inyo ng kabanalan. Bagamat kayo nagtitiis na sa sanglibutan, ngunit ang lahat ng pagtitiis nyo ay iiwanan lamang ninyo sa sanglibutan. Ngunit ang nakikipagtiis na tunay para sa Panginoon, ito ang madadala ng inyong kaluluwa. Ito ang magbubukas sa inyo ng daan patungo sa Diyos. Huwag kayong mapagod mag-aral. Huwag kayong mapagod gumawa ayon sa katwiran ng isang espiritu. Huwag kayong mapagod na ang pag-ibig na itinanim sa inyong puso ay mabuhay at bigyan nyo ng pagkakataong buhayin sa inyong sarili upang lagi na kung kayo'y gumagawa, kung kayo'y umiibig, madama ng inyong kapwa, ng inyong pag-ibig ay hindi pang sanglibutan, kundi ito'y ayon sa Espiritu at ito'y ayon sa Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at kapayapay aking niiwan sa bawat isa
mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y nakisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.